Ito mga katribya po yung isa po sa ating iniiwasan. Ito pong mapapalibutan po ng mahogany. Tingnan niyo po yung kalamansi sa lahat po ng mga gilid na nalililiman. Hindi na po makalaki ang kalamansi. Actually sa gawin na ito, mga buhay ang kalamansi dito mga tanim dyan. Pero dahil po doon sa nalililiman siya, ayan, hindi po makaporma. Kaya madalas po natin sinasabi, pag po tayo magtatanim po ng kalamansi, iiwasan po natin po yung mga bakod, yung mga mahigayat, mga may puno, mayroong niyog, dahil hindi na po nakakalaki ng gusto yung kalamansi. Ayan, kumbaga mga katribe, ito po ay hindi po magbubunga ng maganda. Pero yung mga hindi po nalililiman, ayan na, malalaki sila. Pero po sa parte po na nakapalibot doon sa puno, tas tayo mga katribya ng kalamansi para po sa kalamansi juice. Ayan, lahat po ng ating mga hinog ang ating kinukuha. Ito. Magaling itong baging nato. Ayan. Dami na tayo pang kalamansi juice. Itasin na Sa panahon po ngayon ay kailangan natin ng magiinom itong kalamansi dahil uso po ang lagnat tsaka po sipon. Tayo mga katribya ay kagagalin lang po natin ng ating trangkaso tsaka anong ating pong sore eyes. Okay na po yung ating mata, nawala na po yung gaspang nya. Yan, kalamansi lang din po yung ating ginagamit po na gamot. Pero hindi naman yung kalamansi papatak natin sa ating pong mata, sobrang hapdi yun. Doon lang po sa talukap mata lang po natin nilalagay. Pero po pwede rin naman yun kung kaya mo tiisin yung sakit, okay lang. Yan, pipitas tayo ang ating kalamansi. Kaya po yung ating boses mga katribya na iba, dami pong bunga. Yan, pampitasin na. Kaya pagkalagyan na po natin ito ng abono, ay dapat napitas na rin po yung mga bunga para hindi na po masyadong kakainin. Ang ating herbicide ay madilaw na. Ang ating damo. Ayan o. Tayo ay magkakalamansi juice. Nabali na isang anong ating kalamansi. Sa dami po ng bunga, nagkakabali ang sanga. Yan, nakalaylay na ang bunga niya. Iba talaga pagka po batang kalamansi. Masarap pong pitasin. Ito pero tayong nakalusot.
Ito, yung kalamanda rin, no? Yeah. Malakas kumain na pataba yan. Nakalaylay ang bunga ng kalamansi natin. Ayan, panahon ng kalamansi ngayon. Kaya samantalahin na po natin. Ayan, marami na tayo. Ang ating hinog. Kaya panahon na rin po mga tribe po ng mga tusok. Itong mga dilaw na ito, mga tusok lang ito ng mga putakte. Dahil pagka ang kalamansi mga katribya pitasin na, iyan po ay titirahin na rin po ng mga putakte. Kaya yun naman pong putakte mga katribya, yun naman po ang tagabawas ng bunga. Matapon na po yung ating kalamansi. Okay na, marami na tayong bang juice. Okay na ito. Ang mga reject mga katribya, ito po ay kalahati po ng good. Halimbawa 500 po ang kalamansi yung kuhanan, ay nasa 300 to 250 yung pong reject. Yan nga po yung dilaw. So sabihin wala pong nasasayang doon po sa ating kalamansi. Nabibili pa rin kahit na mababa ang presyo nito. Kaya okay pa rin. Sige po. Ito na yung ating nalinisan mga katribya. Ngayong hapon medyo tumila-tila na po yung ulan. Kumita na, nakita na po yung ating mga bunga. Bumitaw na siya. Yan, matanggal na po yung damo eh. Dami pong bunga. Dahil pong mga maliliit. Dahil natin pataba ah. Yan oh. Kumpul-kumpulan. Ang dami. Yan. Marami na rin tayo mga reject. Yan, malinisan eh. Lalong tumingkad ang mga bunga natin. Malakas pong pagbaging yan eh. Yung pipinong gubat, paborito po ng manok.
Ito mga katribya po yung ating bonsai na kalamansi. Punong-puno ng bunga. Hindi na rin po siya makalaki. Pero ang ganda naman po ng bunga niya. Pitasin na lahat. Ito oh. Ay, ang kapal. Yan. Yung mga reject, pataba po natin sa ating kalamansi. Kaya wala pong tapon. Walang sayang. Pero yan ang masarap pong ating ginagawang kalamansi juice. Yung ating sangan tuyo. Ako, daming bunga nito. Sisiyahan po yung mamimitas. Kaya lang ang presyo po ngayon mga katribya ay 450. Mababa. Yan po kasi ang talagang panahon ng ating kalamansi. Kaya mababa ang presyo. Ay, sa hinog siyempre mga nasa 200 yan. Upang pitas. Kaya kumisan wala na rin po tayong upang pitas dito. Binibigay na lang po natin sa mamimitas yung pong hinog. Kadalasan pagka po ito ay nabibili, matanggal lang po sa bunga o sa puno. Yan na, bonsai. Dahil bunga na itong maliit na ito. Lalo na ito. Yan, matanggal po ang ating mga damo, lalong nakita ang maraming kabungahan. Siyempre bukas naman tayo at madilim na. Bukas naman tayo maglilinis ng ating pong kalamansian. At pagka hindi po umulan, medyo maganda-ganda po yung malilinis natin. Ngayon kasi konti lang po yung ating nadamuhan at walang humpay po ang ulan. Magbabas na po yung mga bulaklak ng kalatata ito. Yan. Nasa bugan ng abono. Ayan tayo. Naligo na tayo. Walang ito ng ulan. Pinaka hamog niya, pinakabasa. Sabit po yung ating lilik. Uwi na pa na. Haba. Lagi ang bunso-bunso ay. Maghapon yan doon nakahiga sa kama. Uwi na po kami. Brother, uwi na po kami. Ito putas nila si kalabas yan. Lowe. Ito mga katribya po yung isa po sa ating iniiwasan. Ito pong mapapalibutan po ng mahogany. Tingnan niyo po yung kalamansi sa lahat po ng mga gilid na nalililiman. Hindi na po makalaki ang kalamansi. Actually sa gawin na ito, mga buhay ang kalamansi dito mga tanim dyan. Pero dahil po doon sa nalililiman siya, ayan, di po makaporma. Kaya madalas po natin sinasabi, pag po tayo magtatanim po ng kalamansi, iiwasan po natin po yung mga bakod, yung mga mahigaya rito, mga may puno, mayroong niyog, dahil hindi na po nakakalaki ng gusto yung kalamansi. Ayan, kumbaga mga katribe, ito po ay hindi po magbubunga ng maganda.
Pero yung mga hindi po nalililiman, ayun na, malalaki sila. Pero po sa parte po na nakapalibot doon sa puno, maliliit po yung mga puno ng kalamansi. Ayan. Kaya take note natin sa ating mga ka-farmers, kaya po yung ating mahogany hindi po talaga pantanim po para sa pinakagilid ng ating kalamansi. Mas maganda malunggay tanim po ninyo, at yan, nabibili naman po ang dahon. Hindi naman po siya nakakasagabal po sa kalamansi. Hindi naman po siya tumatayog po ng gustong matayog. At least kalamansi ninyo ay makakagitaw po siya, makakabulas. Hindi kagaya po nito, talagang hindi po bumubulas ang kalamansi. Basta po nakagilid. Ayan, no? Kasi nalililiman eh. Mas naunahan pong kumain po yung puno ng sa araw kaysa sa kalamansi. Kaya nanatili po siyang bonsai. Ayan. Marami po dyan namatay pa. Ayan. Kaya isa po ito mga katribya po na paraan. Kaya po namin sinasabi po sa inyo na mayroong nagtatanong, pwede bang taniman ng papaya o pagitan ng kanilang kalamansi. Kung siguro kung dwarf po yung papaya at hindi po tumatayog ng gusto po yung papaya ninyo, po pwede. Pero pag halimbawa tumatangkad po yung papaya ninyo at maiiwanan po ang kalamansi, hindi po natin ina-advise po yun. Kasi meron naman po dwarf na papaya na hindi po siya tumatangkad, pero hanggang dulang naman siya. Gaya nga nito, meron na po tayong sample. Hindi po gumaganda ang kalamansi basta't nalililiman. Ayan. Ayan po. Ayan po mga katribya po yung ating update po sa inyo sa mga ka-farmers po natin na magtatanim po ng kalamansi. Iwasan po natin na magtanim po ng mahogany sa gilid. Pati rin yung kapitbahay ninyo magrereklamo dahil yan ay malililiman din ang kanyang gulay. Hindi po magiging matino po yung aanihin nila. Hindi gaganda po ang halaman. Po pwede ninyo itanim. Yun na nga, yung malunggay. Sige pa mga katribya.